Noong Setyembre 4, 2021, nakakita ng nakakakilabot na tanawin ang mga nagha-hiking sa isang kilalang trail sa British Columbia. Sa lawa ng dugo, isang dambuhalang babaeng grizzly bear ang brutal na pinatay at kinain. Malalalim at magagaspang na saksak sa leeg at tiyan ang nag-iwan ng kanyang bangkay bilang patunay ng dinanas niyang karahasan. Ang mga hiker, labis na natakot, agad na nagbigay alam sa mga park ranger. Hindi na nag-aksaya ng oras, pina-airlift agad ng mga ranger ang bangkay mula sa trail. Natatakot silang maakit ng amoy ng dugo ang ibang mabangis na hayop at malagay sa peligro ang mga tao. Nalinlang din ang mga opisyal sa sanhi ng matinding pag-atake. Hindi mukhang aksidente ang mga sugat. May taong o nilalang na sumaksak sa oso. Sinuri ang labi sa necropsy. At doon lumabas sa resulta ang nakakakilabot at hindi inaasahang pumatay. Namumuhay sa pinakamalupit na kapaligiran, kung saan walang naglalakas loob na magtagal, lalo na ang mabuhay. Ang mabagsik na nilalang na ito ay umatake ng may matinding katumpakan na nag-iiwan ng puro kaguluhan sa kanyang likuran. May matutulis na sungay na parang sandata at mga paa na kumakapit sa anumang lupa. Ang halimaw na ito ay humaharap sa mga pinakakinatatakutang mandaragit ng kaharian ng hayop, handang wasakin ang sinumang maghamon dito. Kilalanin ang hindi inaasahang mamamatay ng mga grizzly at cougar, ang kambing bundok. Noong Oktubre 2010, tumigil si Bob Boardman, 63 anyos na veteranong hiker, ang kanyang asawa at mga kaibigan para magtanghalian sa Olympic National Park. Pagkatapos ng mahabang lakad, nagpapahinga sila at naghahanda para sa natitirang biyahe nang biglang sumugod ang isang 4 na talampakang taas. 300,000 kambing bundok. Tinangkang paalisin ni Boardman, pinakamatanda sa grupo, ang hayop habang umatras ang mga kaibigan niya sa daan. Dapat ay susunod siya sa grupo matapos harapin ang hayop, pero sigaw na lang niya ang narinig nila. Nagmadali silang bumalik at nadatnan nila ang dambuhalang ram na nakatayo sa ibabaw ng sugatan at dugo ang katawan ni Boardman. Hindi pa rin ito umaatras, kaya sinubukan ng grupo na sigawan at takutin ang ram, ngunit hindi ito natinag. Nagtipon agad ang mga tao, kasama ang off-duty ranger na napaalis ang mountain goat gamit ang emergency blanket at paghahagis ng bato. Lumabas sa mga ulat na alam na pala ng mga opisyal ang tungkol sa agresibong ram na ito dahil sa mga naunang insidente kung saan inistorbo nito ang mga hiker at hinarangan ang mga daanan. Natagpuan ng mga ranger ang ram na may dugo sa sungay at kinailangang patayin ito. Sa kasamaang palad, hindi rin nakaligtas si Boardman. Bagamat bihira at kakaiba ang insidenteng ito sa lahat ng aspeto, mas lalo pang nakapagtataka ang dahilan sa likod nito. Pero para iyon, sa kwento mamaya sa video. Bigyan muna natin sila ng tamang pagpapakilala. Ang Oriamnos americanus, kilala bilang Rocky Mountain Goat, Snow Goat o Puting Kambing, ay isang matibay na hayop mula pamilya ng mga baka na naninirahan sa mapanganib na subalpine at alpine rehiyon ng kanlurang Hilagang Amerika at siya lang ang uri sa kanyang genus. Ang pangalan nito ay nagmula sa mga salitang Griego na Ouros, na ang ibig sabihin ay bundok at amnos, na tumutukoy sa tupa. Nakakatawa man pakinggan, pero sa kabila ng pangalan, hindi talaga ito isang kambing. Kasama ito sa caprine family, kung saan kabilang ang goat antelope gaya ng mailap na tupa, European kamoy, musk ox, at mga tunay na kambing sa ibang genus. Ang bili o lalaking species na ito ay may taas na 3 talampakan sa balikat at timbang na 100-300 libra hanggang 30% mas mabigat kaysa sa nani o babae. Kahit matipuno, ang mga mountain goat ay may malalakas na muscle, lalo sa binti. Kaya nilang tumalon ng lampas 11.5 talampakan sa isang lundag. Kaya nilang bumangga ng malakas para mapabagsak halos kahit anong mandaragit. Ang natatanging galaw sa mga sagupaan na ito ay ang nakamamatay na paggamit ng pares ng mahahaba, itim, at parang kutsilyong sungay na nakausli mula sa kanilang ulo. Ang mga matutulis at mabagsik na sandata ng depensa at pananakot na ito ay maaaring umabot ng 6 hanggang 11 pulgada ang haba at may nakakakilabot na detalye sa ilalim. Di tulad ng paikot at makapal na sungay ng bighorn sheep, makinis at pantay ang kapal ng sungay ng mountain goat. Ibig sabihin, kapag bumaba ang ulo nila sa sagupaan, hindi lang sila bumabangga, kundi tinututok nila ang saksak sa leeg o tiyan. Hindi rin basta-basta ang kalaban nila. Ang gutom na cougar, nakatutok sa mahirap na huli, ay mabilis na tumalon sa kambing at itinulak ito sa gilid ng bangin.
Pero sa halip na umatras o tumakbo, nanindigan ang kambing, ibinaba ang ulo para tusukin ang mga mahihinang bahagi ng cougar gamit ang matinding lakas. Ang cougar naman, sobrang gutom kaya hindi na ito alintana. Patuloy itong umaatake at sinusubukang pabagsakin ang kambing gamit ang mga paa nito. Pero sa bawat pagkakataon, nagbibigay ng matinding kontra ang kambing gamit ang mga sungay nito. Pagkatapos, sa isang matalinong pagbabago ng estratehiya, nakalusot ang kambing sa depensa ng cougar. At doon napunta sa alanganin ang malaking pusa, naipit sa gilid ng bangin. Tumanggap pa ng ilang malalakas na suntok ang cougar at napagtanto nitong baka hindi ito ang pinakamagandang desisyon. Tabla ang naging resulta ng mapanganib na laban, tulad ng karanasan ng karamihan sa mga nangungunang mandaragit. Ang malalaking sungay na yan ang pumipigil o nagtatanggal sa kanila sa laban, mga oso, cougar, wolverine, agila o kapwa bundok na kambing. Kayang makipagsabayan ng kambing kahit kanino pero bihira nilang gamitin ang sungay nila. Kadalasan, hindi kayanin ng mandaragit ang tirahan ng kambing. Nabubuhay sila sa taas na hindi kayang abutin ng iba. Ang mga kambing bundok ang pinakamalaking mamal sa mataas na tirahan. Umaabot sa 13,000 talampakan. Mas mataas pa sa nililiparan ng maraming maliliit na eroplano. Ngunit hindi lang taas ang mahalaga rito. Nakatira sila sa Hilagang Amerika. At ang kanilang tirahan ay sobrang tarik. Sa mabatong mga bundok, kung saan ang temperatura tuwing taglamig ay bumabagsak ng lampas sa nagyayelo, at ang tag-init ay saglit lang at halos hindi maramdaman. Para makayanan ang lupain, ang mga paa ng kambing bundok ay ginawa para umakyat sa matatarik na dalisdis na umaabot sa higit 60 degrees at minsan ay 45 degrees pa. Ang labas ng malalaking kuko nila ay sobrang tigas. Habang ang paloob na pad ay nababaluktot, kaya nilang ibuka ng malapad ang kanilang mga kuko para sa mas magandang balanse gamit ang nababaluktot na mga pad. Tulad ng rubber sole sa bota ng umaakyat, tumutulong ito sa kapit. May matutulis ding dew claws sa dulo ng paa para balanse at kontrol sa pagbaba. Bukod dito, ang pandak nilang katawan ay nagdudulot ng mababang sentro ng grabidad na tumutulong sa tibay at balanse sa mabatong lupa. Kung tumalon sila sa isang gilid at nagsimulang madulas, agad silang tatalon palayo at patuloy na tatalon hanggang sa makahanap ulit sila ng kapit. Dahil sa ganitong kasiguradong pagtapak, kahit habulin pa sila ng isang mandaragit, halos imposibleng makahabol sa mga madulas na nilalang na ito. Para sa mandaragit, ang magaspang at matarik na lupain ay isang mahirap na daanan. Pero para sa mga kambing sa bundok, isa lang itong karaniwang araw sa parke. Ang mga habulan ay maaaring tumagal ng minuto. Napapagod ang mandaragit o nadadapa sa bangin, habang mabilis pa ring gumagalaw ang mga kambing sa pagitan ng mga bato. Sa kabilang banda, ang kanilang mahahaba, mabalahibo at kulay abong puting balahibo na may panlabas na patong ng guwang na mga buhok ang tumutulong sa kanila na mabuhay sa matinding lamig. Sa mga temperatura na bumababa hanggang negatibong 51 degrees Fahrenheit at hangin na umaabot ng hanggang 99 milya bawat oras. Ang mga mabalahibong balahibo na ito ay nagbibigay din sa kanila ng kalamangan laban sa mga mandaragit mula sa himpapawid tulad ng mga agila dahil ang kanilang kulay ay madaling sumanib sa maputing yelo ng mga bundok. Gayunpaman, paminsan-minsan ay nagagawang makuha ng mga agila ang isang batang kambing bundok. Pero sa kabuuan, dahil sa mga perpektong katangiang ito, halos hindi na umiiral ang banta ng mga mandaragit. Gayunpaman, may kasama rin itong maraming panganib. Sa matataas na lugar, kadalasang nadidisgrasya ang mga kambing bundok dahil sa pagkahulog, guho ng niyebe o bato at kidlat. Mas maraming kambing bundok ang namamatay sa mga aksidente bawat taon kaysa sa lahat ng mandaragit. Mahirap din maghanap ng pagkain sa malupit na taglamig sa bundok na may niyebe. Maaaring magutom ang mga kambing bundok kapag walang makukuhang mga halaman. Sila ay halamang kain at kadalasang kumakain ng damo, halamang gamot, pako, lumot, liken, at sanga ng mababang palumpong sa mataas na lugar. Pagdating ng taglamig, natatakpan ng niyebe ang damo, kaya nahihirapan sila at minsan namamatay. Nahihirapan din ang matatandang kambing sa gutom kapag naupod na ang kanilang ngipin sa katagalan ng pagnguya. Noong 1920, napansin ng mga eksperto ang kakaibang bagay sa mga kambing bundok nang dalhin sila sa Olympic Mountains, Washington. Malayo sa tirahan, istorbo ang mga kambing, lalo na sa mga tao. Madalas silang lumalapit sa nagha-hiking, humaharang sa daan o nagiging agresibo. Bagaman walang insidente na nauwi sa kamatayan, noon ay pinaniniwalaan na ang reaksyon ng mga kambing ay dahil sa pawis at ihi ng tao. Sa madaling salita,
Sa kanilang natural na tiruyan, dinidilaan ng mga kambing sa bundok ang maalat na mga bato at iba pang lugar na mayaman sa mineral para makuha ang mahahalagang nutrisyon. Gayunpaman, kapag nailipat sila sa mga bagong lugar na malayo sa mga likas na pinagkukunan ng asin, naaakit sila sa asin na matatagpuan sa pawis at ihi ng tao. Ilang hiker ang nagkwento na sinundan at hinabol sila ng mga kambing na dinidilaan ang iniihian nilang lugar. Ganito rin ang kambing na pumatay kay Bob Boardman noong 2010. Parang sinasabi ng malaking kambing, "Hayaan mo akong dilaan ka, kundi mababaliw na ako." Biro lang iyon dahil bihira ang namamatay sa engkwentro sa kambing sa bundok. Sa katunayan, si Bob ang unang naitalang namatay dahil sa kambing sa bundok. Pwede pa rin silang magdulot ng pinsala sa Olympic Peninsula. Dahil sa sobrang sama ng ugali ng mga kambing, kinailangang hulihin at ilipat sila ng mga opisyal sa Cascade Mountains. Para ligtas tuwing tag-init, nagsasama-sama ang mga inang kambing sa bundok para bumuo ng nursery group na umaabot 100 katao. Dito, ipinapakita nila ang kanilang pagiging dominante sa iba't ibang paraan, mula sa matitinding malamig na tingin hanggang sa harapang pakikipaglaban sa kanilang mga katunggali. Kapag dumating na ang panahon ng pagpaparami sa huling bahagi ng Oktubre, lalo pang tumitindi ang agresyon. Kailangang mag-ingat ng husto ang mga lalaki kapag lalapit. Madalas nilang tinititigan ang inahing kambing at binabantayan ang kalaban hanggang bigyan sila ng senyas ng inahin na pwede na silang magparami. Dahan-dahan at magalang pa rin silang lumalapit para di masuwag ng kanyang matutulis na sungay. Sa poligonusong sistema ng pag-aanak, ang mga lalaki ay nakikipagtalik sa maraming babae sa loob ng isang panahon. At minsan ay ganoon din ang ginagawa ng mga babae kapag patapos na ang panahon ng pag-aanak. Ang pagbubuntis ng kambing ay 180 araw at kadalasang nagtatapos sa pagsilang ilang oras matapos magsimula ang panganganak. Ang bagong silang na batang kambing ay kayang sumunod sa kanyang ina sa matatarik at delikadong mga dalisdis at nananatili sa tabi nito ng 1 taon hanggang sa dumating ang susunod niyang anak. Sa loob ng 12 hanggang 20 taon ng kanilang buhay, patuloy na nagpaparami ang mga hayop na ito taon-taon matapos nilang maabot ang sexual na pagkamulat sa edad ng mga 30 buwan. May populasyong 48,000, 62,000 at matatag ang kalagayan, least concern ang status nila sa International Union for Conservation of Nature Red List. Dahil madalas silang manganak, dapat mag-ingat ang mga nag-hiking sa pag-ihi sa labas. Ano sa tingin ninyo? Pinakamainam sumagot sa tawag ng kalikasan kung may malapit na kambing bundok. I-share ang saloobin sa comments at magkita tayong muli sa susunod.